mobile natin kaya si Integrated Provincial Health Office. Information Officer Irene Del Grupo. Sana kadya ang magaturo pa natin kang dita kung kapusta ang dengue situation sa ating mga probinsya. Ma'am, good morning. Good morning, Ma'am Joy. No? Thank you no, sa imo nga kay galyonan nga gintugo sa Provincial Health Office para magpaalimton sa programa natin, especially sa dengue sa tilad no, sa probinsya kang Antique, kay nakitaan man natin nga na sige ang saka kang atin nga dengue cases, although nga sige-sige man ang intervention nga atin nga ginahimo, pero ginahimo natin ang tanan nga wala lang ti may mapatay kung halimbawa no. So ma'am, pira percent ang gintaas kadya kang dengue cases kadya nga period. Okay no. So comparing our data last year same period no kag sa kadya, as of March 23 ang atin nga kaso ka dengue is nagtotal rin sa 930. Compared kang last year with only a total of 179. So makita natin nga may almost 419.55% change no nga nagtaas ang atin nga kaso kang dengue sa probinsya kang Antique. So ma'am, may mga deaths kita or deaths? Oo. So, ang total deaths natin sa bilog nga probinsya with regards sa dengue is 3. Compared last year nga, same period, wala tipatay kita. No? So, sa tilad may 3 kita kakaso kang patay. Anong ma'am ang contributing factors ang nagtulbugin ang katasan kang gaturuan kang dengue kadya? So, since nakitaan man natin nga sa based on ating data surveillance, every 3 years gasaka gid man naga-shoot up gid man ang kaso kang dengue, not only sa probinsya kundi as well as sa bilog nga nasyon no. Amura ang trending kang data natin sa dengue. So, ang mga contributing factor kara is ang atin nga bag-o kang atin nga tiempo no kang klima natin, although kauna ang dengue is nagaduro lang kung oras ka tag-ururan. Pero right now, ang ating dengue is whole year round na. So makitaan man natin nga kung tag-irinit, duro ang kabalayan nga nagaimbak ang tubig. No? Especially kung ang ginaimbakan ng dakang tubig is wala ti takip, so amo gid ang posibilidad nga sara sa maging breeding ground kang atin nga mga lamok nga nagakatunaan nga nagaduro ang kiti-kiti. That is why nga ang atin nga panawagan gid gani daad no nga kung nagaimbak kita kang tubig dapat may takip gid, secured nga hindi masidlan kang lamok. Kag since nga atin klima pabago-bago, init uran, may posibilidad gid nga may mga areas kita sa atin nga palibot or may mga basura kita sa atin palibot nga pwede matiniran kang tubig. That is why nga ginapangampanya man natin nga kung pwede no, kung hindi man natin mahimo adlaw-adlaw ang kaya kilab nga strategy, at least once a week no or every 3 days gani no, ay since nga sige-sige ang inura natin, mahimo gid kata kang ginakuon natin nga search and destroy paagi sa simple nga kaya kilab. Tanan nga nagakaya nga pwede matiniran kang tubig, dapat ginapakilab natin or ginasecure natin nga hindi matiniran kang tubig no, para nga wala ti mangin breeding grounds ang atin nga mga lamok. Kag sige-sige ang atin pag paninlo sa palibot no, pagpang-trim kang atin mga tanim nga nagaduro ang sanga. So kung duro ang sanga kang tanim, nagaduro man ang pwede nga tiniran kang ang atin nga lamok. So diin nga mga banwa may pinakadurong cases? So right now, based on our data, ang pinaka-highest natin nga banwa nga may kaso kang dengue amo ang Sibaste with 149 cases nga nag-declare sa Dagani kang state of calamity, followed by Kulasi 134, and then ang pangatlo is ang Tibiao nga may 117. So ang tatlo natin ka banwa nga dia amo may 3-digit nga nga numero kang kaso kang dengue. Ikalima ang Valderrama 73, kag ang ang ikalima natin is Sibalom nga may 70.
Ano ba yung intervention kang PHO? So, ang ating intervention for this, especially nag-concentrate kita kadya kang ating nga intervention gid, no? Sa may nga Sibaste, since nga nag-declare sanda kang anda nga state of calamity. So, sige-sige ang ating nga pag-monitor, no? Una na sa monitor sa may Sibaste. So, recently, no, March 19 to 20, nagkanda kita kang ginatawag nga dengue vector surveillance, no? Amo dyan ang pagpangita natin ka mga kiti-kiti sa silid ka mga kabalayan kang atin nga mga nasakupan sa Sibaste. So nagkanda kita kang vector surveillance sa barangay poblasyon kag sa barangay Idyo, no. Nagkandak ang atin nga team, PHO team, sa 100 households sa amo dyan nga mga kabarangayan. Random lang riang atin pag agto sa mga kabalayan, meaning ginapili lang natin. So ginatirik natin ang tanan nga kasulok-sulukan kaandang balay nga pwede matiniran kang tubig. Kag kung may kiti-kiti ginabuel natin ang kiti-kiti hay o sisa natin na gina-determine kung may dyan nga mga kiti-kiti nga anak ang Aedes nga mura ginakatungaan kang atin nga dengue. So far wala pa kita kadyati result as to ang mga kiti-kiti abi nga nabuel sa mga pamalayan nga to is Aedes ba or other nga types kang mosquito. Pwede namang gina-test. So rugyari ang test rian kang atin nga medtech, no. So sisa na rian kung amura nga kiti-kiti ba is Aedes or other types of mosquito para at least ma-alert man kita kung ano pag ang mga next move or steps natin nga pagahimuon. Plus with the parang masiguro natin nga hindi man kita mga everything is in place, no. Ang weekly man natin nga ginamonitor ang atin nga mga iba pagid nga mga logistics sa bilog nga probinsya. So ang mga logistics like sa mga nga nakaplastar sa atin nga mga hospitals, ang atin nga dengue dow. So gina-make sure natin nga hindi mawadaan para anytime nga may gusto magpa-test for dengue may available kita. Kung may mga na-admit man kita nga mga kaso kang dengue na make sure natin nga ang atin nga mga garamitin is nandyan, no. Ang andang pang dextrose kumbaga sa simple nga lingwahe kung may mga dextrose kita, may mga ORS, no. So dyan rian ginamonitor natin as well as sa atin nga mga LGUs kabarangayans nagatugro man kita ginamonitor man natin kung may mga gamit pasanda nga mga larvicides or mga insecticides, no. Para nga ginagamit nanda sa residual spraying nanda nga ginakandak. So monitor natin kung may available pasanda nga mga logistics. So especially abi sa may norte, ano ba ang ginobra ka mga barangay official dito? Okay, no. So kang naman natin nga nagasigi-sigi ang kaso kang dengue. So gin-alert rin dayo natin kay kita basta may ginatawag kita nga makita natin sa data nga may mga clustering of cases, no. Sa amurian nga banwa gina-alert natin ang anda nga RSIs, no, para ang RSIs magakondak man kang monitoring sa mga kabarangayan. So sige-sige ang atin nga monitoring kang implementation natin kang Aedes-borne viral disease prevention and control program nga ginatawag natin. So kandak man kita ka mga technical assistance ang TA kay amurang obrata na kang provincial health office ang pagkandak ang technical assistance sa atin nga mga nasakupan sa probinsya. So nagkandak kita kang vector control activities and fever surveillance, meaning kung may dyan nga kaso kang dengue sa amura nga barangay nagakandak kita kang vector surveillance para at least ma-monitor natin kung may dyan nga nagahilanat ma-alert natin dayon nga mag-agto dayon sa pinakamarapit nga balay bulungan para matest nanda for dengue, no. Ano man kita, no, nag-conduct man kita kang technical assistance and supportive supervision sa mga ginakandak natin nga mga misting activity ang pagpang spray sa palibot. Nag-allocate kita kang atin mga dengue commodities. So in terms of information dissemination, so naga-provide kita kang mga rekurida nga material
materials, no, para nga ipatukaran nanda magatugro man kita kang flyers ka dengue kag ginaga-distribute ang atin kang mga flyers natin karang atin nga mga BHWs kag weekly gid ang atin ka pag monitor kag of course gina-provide natin kang weekly nga updated nga line list kang dengue cases ang atin mga RSIs para just sanda on their own makamonitor man sanda sa mga kabaranggayan nga andaman nga nasakupan. So ma'am, kay yung latest monitoring, mag-ambat yung man kang naba ang kaso? So far, wala pa gid kita tikuon nga naba ang kaso, still nagasaka, pero hindi na ganun gid ka kuon nga kataas ang pagsaka kay since nga na-alert man ang tanan natin nga mga munisipyo nga amura nagasaka ang kaso kang dengue. So nagakondak kita actually no, nagasigi-sige man ang pagkondak natin kang atin nga alas 4 kontra dengue no. Amura meaning ang nagapang limpyo kita adlaw-adlaw, even gani kita rugya sa Provincial Health Office kag kaimaw kang taga Angel Salazar. First 2 weeks nagkondak kami everyday kita nang kaya club rugya sa palibot compound kang Angel. So adlaw-adlaw natin rian. Same thing amo man na ginhimo kang iban nga mga kabanwahanan nga nag-participate man sa alas 4 kontra dengue no, nagapang-limpyo man sanda kay since nga nakita nanda nga nagasaka gani ang kaso kag dengue. So para nga hindi rin maurihi pa ang tanan mura ang ginapa-implement gid natin ang simple nga solusyon kang pagduging kang dengue amo ang pagkandakang kaya club nga una nga strategy natin sa 4S strategy natin. Mga bakit ka hindi agad ba natamaan ka taas ang pagsaka ka cases? Ano ka lang ang basis natin ka lang? Since gani may weekly monitoring kita no kang atin nga dengue cases, may ginatawag may graph kita karang nga ginahimo, so makita natin nga weekly kung naga taas o kung naga naba no. So may rugyan kita karang nga ginabasihan nga alert threshold o kung epidemic threshold rin ang atin nga kaso kang dengue. So weekly may ginatawag kita nga morbidity week nga report. So makita natin nga nag-shoot up gid nga pinakataas nga kaso kang dengue is kang morbidity week 9 no, nag 119. So ito group kanino karon ang data kung ano ra ang morbidity week 9. Tapos pag kang 10 no, kang 10 nanaog ta ng 100 and then 11 nag 61 kag kang morbidity week 11 at 12 nag 11 na lang tana. So makita natin nga ang trending is naganaog rin gid man. Kita nagkanda kang vector surveillance sa atin nga poblasyon kag sa Idyo kang Sibaste since gani nga nakita natin nga dyan may mga clustering of cases. So nakita na based sa morbidity week 12 natin no, ang may clustering of cases sa barangay Idyo, poblasyon, Aras-asan, kag Abiera. Amurang may ang top 4 natin nga may clustering of cases sa Sibaste, followed by Bakalan, Calian, kag Aligre. Atin panawagan sa mga katawhan no rugya sa probinsya kang Antique nga palihog mag-alert to gid no sa atin nga palibot, especially now nga nakita natin nga this year gina-expect gid man natin nga magtaas ang kaso kang dengue. So para hindi rin madugangan pa no ang nagamarasakit no kang atin nga dengue, dapat ang pagpanglimpyo gid ang atin nga unahan sa tanan no. Magpanglimpyo gid sa atin palibot no para sa sagwa kang atin panimalay, sa silid kang atin panimalay. Make sure nga ang ginaimbakan kang tubig natin may takip, kag make sure ang mga drainage kang atin nga mga ginabutangan kang tubig, ang ref natin, ang ginabutangan kang atin nga mga
bala pinggan, no, may mga drainage, may mga catch kang drain diri, so dapat wara gid ti tubig kag flower vases. Ang flower vases man amura importante kay malipatan gid permi na make sure natin nga ang flower vase natin everyday gina-check natin kag dapat islan ang tubig pag trim kang atin nga mga palibot, so para ma-make sure natin nga atin nga palibot manaya-naya, ligwa, limpyo, no, para wala ti lamok. Plus kung may mga ginahilanat, no, kag especially kung sa atin nga palibot may kaso ron kan dengue, kung may ginahilanat dapat alert gid kita nga hindi magun ay trangkaso lang dya ay basi iba dya nga sakit. Dapat basta sa tilad nga panimpo kung may hilanat, no, after 24 hours, no, dapat agturon sa sangka doktor o kung sa health center para nga magtuguan kang nagakaigo nga pag determine, no, pag-asikaso or mapa-dengue test sanda para at least ma-monitor natin ang sitwasyon para nga hindi rin nga maglala kag duraan pa kang kabuhi, no, kay since nga sa tilad may 3 rin kita kang kaso kang death natin sa dengue, so hindi natin gusto rin nga madugangan pa.